Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily, this is your weekly. Weekly messages for August 13 to 19. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. And paalala lang po na general reading ito, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magra-resonate sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies po na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Sa paunang mensahe ni Aries sa linggong ito. So, we have spare. Ayan, heartache over what you no longer have. Ayan, so may mga nararamdaman pa rin kayong sama ng loob, heartaches dyan. So, sa mga bagay-bagay, na wala na sila. Maaring tao yan, maari ding bagay, maaring opportunities yan. Talagang dinadamdam pa rin ninyo, We have will and indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Ayan, may mga decision making kayong kinakaharap ngayon, pero medyo nahihirapan siguro ang iba sa inyo magdesisyon, Aries, in that case, Aries, kapag merong mga sitwasyong ganyan, ano yan, ang pinakamagandang gawin ninyo dyan is magdasal, ipagdasal ninyo yan kung ano man ang decision making na kinakaharap ninyo para matulungan kayo na mapadali or mapagaang, ang pagdidesisyon ninyo, at isa pa sundin po ninyo kung ano ang binubulong sa inyo ng intuition ninyo, So, yung next message mo is someone will try to make you do something against your will. Ayan, so maaring yan, maaring kapamilya ninyo, asawa ninyo, magulang, ganyan. Maari din na katrabaho ninyo yan, maaring boss ninyo, yung mga ganun ba. So, it's all up to you to use your judgment and discernment sa sitwasyon na yan, We also have the energy of the Kung, an exciting event. Wow, there is an exciting event coming up sa buhay ninyo, Aries. So, that is really beautiful. Maaring okasyon niya mga isa-celebrate ninyo, maaring meron din kayong achievements na makakamit, accomplishments, that could be the reason why as well, dyan sa mga exciting events na yan. So, what else for Aries? We have forgiveness. Ayan, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of life. True? So, napakaganda, na meron na kayong pagbubukas ng isip at ng puso ninyo dito sa pagpapatawad, yung mga siguro dito, yung heartache over what you no longer have na yan, maaring ang iba sa inyo related yan sa isang relasyon sa tao, sa person ninyo before, maaring ganon, or maaring nandyan pa rin siya sa isip at sa puso ninyo, kaya hindi pa natatanggal kung ano man yung heartache na yan. So, maaring ngayon, ma-realize din ninyo na parang hindi na kailangan, di ba? Ganun pa rin ang pakiramdam ninyo, kaya maaring doon na kayo sa forgiveness para makapag-move on na kayo. So, maaring ganun ang magiging decision ng iba sa inyo. We have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Ayan. So, as I've said dito, sa indecisiveness, nasa tapat pa talaga niya. Diba? So, maari talaga, Aries, na talagang magsasandal kayo ngayon sa iyong intuition. Sasandal talaga kayo dito sa divine guidance na binibigay sa inyo ng Panginoon, ng inyong spirit team dito when making your decisions sa ngayon. Maybe you're going to realize that as well. So, tingnan natin kung ano pa. We have adversity. I accept the challenges are the best way to learn. That's really beautiful. That's a beautiful learning,
no? Na yung mga challenges natin sa buhay, yun ang best teachers natin, 'di ba? Yung experiences natin sa buhay is the best teachers talaga. Kaya ayan, yung mga challenges sa buhay natin, ang daming lessons, wisdom na iniiwan sa atin yan, 'di ba? Kaya it's still a blessing kahit mga challenges yan, obstacles sa buhay natin. We learn a lot from that, no? At nakakatulong yan sa atin para maging matatag tayo, mas matatag sa buhay, mas madiskarte, mas resilient, 'di ba? Kaya kahit yung mga problema, that is still a blessing for us, 'di ba? So what else? We have the last quarter moon in Taurus. Be proud of yourself. Aries, napakagandang message sa inyo, no? So this is a beautiful reminder for you na you are such a unique person. 'Di ba? Very unique ka. Ang dami mong tricks sa sleeve, ika. Ang dami mong alam sa buhay, Aries, no? At parang go-getter, meron kang go-getter attitude. Kaya that's a plus points din sa inyo kasi talagang nagiging determinado ka't lahat. Kaya naman madalas nagtatagumpay talaga si Aries kasi ginagawa mo ang lahat, 'di ba, ng iyong makakaya para ma-accomplish mo kung ano man ang gusto mong ma-accomplish sa buhay. Kaya you should be proud of yourself, okay? So what else? We have full moon in Cancer. Let your fears dissolve. Ayan. So, there is going to be some kind of ending, no? Kasi yung full moon, that represents endings, releasing. So, speaking of releasing, yung heartache na yan, feels like to me, na pagdidesisyonan nyo na talaga yan ngayon na you're going to release everything. You want to start healing now from the past, diba? So, yun. So, let your fears dissolve. Yan din ang mensahe sa inyo ng card na to. Huwag ninyong hayaan na yung takot ang mamayani sa inyo, diba? Yun ang napaka-importanting dito. Kasi yung fear na yan ang mag-hold back sa inyong Aries, no? Para magtagumpay kayo. 'Di ba? Yan ang mag-hold back sa inyo para mag-take action kayo towards something. Kaya that is not what you need sa buhay ninyo, 'di ba? Kaya let your fears dissolve. Yan ang sinasabi ng mensahe na to sa iyo. So what else? For Aries, new moon in Libra, know you are loved. Tingnan mo, we have full moon and we have new moon. So new moon represents new beginnings. Kaya 'di ba, pag may nagtatapos talaga, may nagsisimula, 'di ba? So you're going to end something dito and you are facing a fresh start. So that's really beautiful. Know that you are loved. Ayan, no? Sana maisip ng karamihan sa inyo yan, Aries, na mahal kayo. Mahal kayo ng Panginoon, mahal kayo ng angels, mahal kayo ng inyong spirit guides, ng mga tao sa paligid ninyo, no? Don't think na walang nagmamahal sa inyo, walang nakaka-appreciate sa inyo, walang may concern sa iyo, because that's not true. Okay? That's not true. Kaya wag ninyong paniwalaan yan. Know that you are loved. Maraming mga tao sa paligid ninyo ang nakasuporta sa inyo, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aries. We have Ace of Cups. Wow, beautiful. So, we have an Ace din dito because the new moon energy is a new beginning. And Ace is also number 1 and that is also a new beginning energy. So, definitely, no? Maraming blessing na parating sa inyo dito, Aries, no? And this is a blessing na talagang buhos and overflowing, no? It's not, parang walang hinto ito na blessing na to. It will continue to flow sa buhay ninyo, and that is overflowing of blessings na parating, you know? Overflowing kasi divine blessing. Kaya tuloy-tuloy siya, as in, maaring sa lahat ng areas ng buhay ninyo, maaring makatanggap talaga kayo dito ng iba't ibang klaseng biyaya, no? Na alam mo yung biyayang sobra-sobra para sa iyo, para makatulong ka din sa iba, no? You will be given overflowing of blessings dito ng divine universe so that you can also bless other people through your blessings na nare-receive. So this is really beautiful. Maaaring may mga
ano din dito, new beginnings talaga sa inyo in terms of love and romantic relationship. Maari din na maaring friendship yan, maaring bagong job opportunity yan, business opportunity, career opportunity, no? Good health, spiritual growth. It could be in any area of life, Aries. Kaya watch out for that, and might as well align yourself, no? Align your energies with this energy para talagang yun ang mangyari. Yun ang mag-manifest ngayon around this time sa buhay ninyo. Okay? So we also have Two of Cups. Wow, we have an Ace, we have Two of Cups. This is about partnership. No, this is about partnership. That could be partnership in love, partnership in business, partnership in friendship. Tulad ng sinabi ko dito sa Ace, maaaring magsimula talaga kayo dito ng love and romantic relationship, 'di ba? Maaaring may pumasok talaga sa inyo dito kasi napakalakas yung mga mensaheng natanggap ko dito sa Ace of Cups. Yun din, no, ang maaari talagang hatid na energy dito. So maaring it will come to fruition talaga, entering into a new partnership, love and romantic relationship, business, friendship, di ba? Kasi this is a strong bond between two people. So talagang very possible, no? Very possible with the Ace of Cups here as well. So good luck to that, Aries. We have Five of Wands. Ayan, dito naman sa Five of Wands, maaring yung maaring yung mga kaguluhan na to kasi parang parang may competition dito may competition. So maaring work situation, no, maaring work situation ito that maybe that is related to this club energy na someone will try to make you do something against your will. So maaring yung diskusyon na to, mga heated argument na yan, maaring it's because someone sa opisina ninyo, sa trabaho ninyo ay maaring pinipilit ka or pino-force ka talaga na gawin, no, ang hindi mo naman gustong gawin. So maaaring diyan ang gagaling yung gulo, no? Kasi maaaring nakikipagdiskusyon ka din na why me? Bakit ako ang kailangan gumawa niyan, 'di ba? Labag sa kalooban ko 'yan. So bakit ako gagawa ng ganyan, 'di ba? So maaaring mga ganon ang sitwasyon. But it may or may not resonate with you, Aries, so just take as it resonates, okay? Thank you. So that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.